Ang aklat ni Mateo, chapter 19. Pakinggan ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Katuruan tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Pagkatapos niyang ipangaral ang mga bagay na ito, umalis si Jesus sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng ilog Jordan. Sinundan siya ng napakaraming tao at doon ay ipinagaling niya ang mga may sakit. May ilang Parisiyong lumapit sa kanya na humanap ng maipaparatang sa kanya. Tanong nila, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sa pasimula ay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito ay iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila ay magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Parisiyo, kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulutan ng paghihiwalay bago niya ito palayasin? Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit, hindi ganon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa na mangalunya, at sila ay mag-asawa ng iba at nagkakasala ng pangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Sinabi naman ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay isinilang na may ganitong kapansanan. Ang iba naman ay dahil sa kagagawa ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito nang may kakayahang tumanggap nito. Ipananalangin ni Jesus ang mga bata. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila ay ipanalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang magpapabilang sa kaharian ng langit. Ipinatungan niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos sila ay umalis. Ang binatang mayaman. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti.
Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Alin sa mga iyon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinabi ko rin sa inyo, mas mabuti pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig, kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Nagsalita naman si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami ay sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumusunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Kapag iniwan ni Numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak, o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna. Darating na po si Jesus. Humingi po tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Patawarin din po natin ang lahat ng nagkasala sa atin. Tandaan po natin, mahalin natin ang Panginoong Jesus ng higit sa lahat. At mahalin din po natin ang kapwa-tao. God bless you po.